Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 851, Huwag mo akong pigilan sa pagsubok ng mga bagong galaw. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, tinitigan siya ni Sean at ng iba pang anim na individual, na nagpapakita ng tunay na pagtataka sa kanilang mga mukha. Oh! Mid-nascent soul stage. Sabi ng isa sa kanila. Nabanggit ng Patriarch na ang iyong lakas ay maaaring makapasok sa Nascent Soul Realm at makasali sa Star Path Seed Selection Tournament. Pero hindi namin inaasahan na aabot ka sa kalagitnaan ng Nascent Soul Stage. Bulalas ng isa. Mabilis kang umunlad. Pero anong silbi nito? May ngumisi. Isang basurang mid-nascent soul cultivator. Pinagmasdan ni Sean si Ricardo, na nagpapakita ng mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang anim pang individual ay tumawa, hindi siniseryoso ang biglang pagsulpot ni Ricardo. Naglakas loob siyang magpakitang gilas sa kalagitnaan pa lang ng nascent soul stage cultivation. Sa halip na magtago at tahimik na umunlad, iniisip pa rin niya na kaya niyang gampanan ang bida. Naniniwala ba siya na madali para sa amin na mahanap siya, at ngayon ay kusang loob siyang tumalon sa aming bitag? Sa sandaling iyon, puno ng pangungutya ang mga tingin ng 7 individual na nakatingin kay Ricardo. Itinuring nila siya na para siyang isang isda sa isang chopping board. Partikular na inutusan sila ni Maximus na hulihin si Ricardo at binigyan pa si Sean ng isang pambihirang kayamanan bago sila umalis. Sa palso ni Sean ay kumikinang ang isang gintong wrist guard na gawa sa hindi kilalang espesyal na metal. Ang item na iyon ay walang iba kundi isang transcendent grade storage treasure, Chen Kun wrist guards. Hindi tulad ng mga ordinaryong artifact na imbakan, ang Chen Kun wrist guards ay naglalaman ng isang hiwalay na espasyo sa loob ng mga ito. Bagamat hindi ito maihahambing sa mga sinaunang kayamanan tulad ng salamin ng mga pagsubok, maaari itong maglaman ng mga buhay na nilalang. Kung nagawa ni Sean at ng iba pa na sakupin si Ricardo sa panahon ng Star Path Seed Selection Tournament at mawalan siya ng malay, maaari nilang aipakulong siya sa loob ng Chen Kun wrist guards, na mapipigilan ang kanyang pagtakas. Sa ganitong paraan, maibabalik nila ang tagapagmana sa pamilya ng sinaunang Willis nang hindi natatakot sa paghihiganti mula sa Order Warden. Katulad nito, si Ulrich mula sa Broken Pulse Sect, na ipinadala, ay nagtataglay ng katulad na kayamanan. Ang layunin din niya ay makuha si Ricardo. Ngunit iyon ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Huwag na muna nating pag-isipan pa ito sa ngayon. Habang tinutuya ni Sean at ng iba pa si Ricardo, sa wakas ay napansin ni Violet, na kanina patahimik, na naging mid-nascent soul stage expert na si Ricardo. Ang pag-unlad ng kanyang lakas mula noong panahong kailangan niya itong protektahan ay tunay na kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi naniniwala si Violet na ang kasalukuyang hitsura ni Ricardo ay magbabago ng anuman. Hindi siya kapareha ni Sean at sa iba pang 6 na individual, at kay Ricardo, pareho ang magiging resulta. Ricardo, umalis ka na. Bulalas niya. Pinasasalamatan ko ang iyong mabait na intensyon. Pipigilan ko sila habang tumatakas ka. Dala mo ang mana ng Dragon Ancestor at balang araw ay tatayo sa tuktok ng mundong ito. Kung maaari, umaasa ako na kapag mayroon kang sapat na lakas, maaari kang pumunta sa pamilya ng sinaunang Willis at patayin ang halimaw na iyon, Maximus, para sa akin, sa aking lolo, at sa aking ama upang ipaghiganti tayo. Pumunta ka. Napalingon si Violet at agad na sinigawan si Ricardo. Ang kanyang maselang mukha ay nagpakita ng isang matatag na ekspresyon. Gayunpaman, nang marinig ni Ricardo ang kanyang mga salita, tumanggo lamang si Ricardo at halos hinawakan ang kanyang balikat, hinayla siya sa likod niya. Sa sandaling iyon, nagulat si Violet. Naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na nagmumula sa kamay ni Ricardo, na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Ikaw. Pinanlakihan ni Violet ang kanyang magagandang mata, na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Bakit sumigaw? Manatili at huwag akong hadlangan sa pagsubok ng mga bagong diskarte. Matapos hilahin si Violet sa likod niya, masungit na kinausap siya ni Ricardo.
Pagkatapos, lumingon siya kay Cecil at sa iba pang 5 indibidwal, na sinusubukan ding tulungan siya, at sinabing, huwag ka ring makisali. Lumayo ka at huwag mo akong hadlangan. Okay. Natigilan ang ekspresyon ni Cecil, na nagpatigil sa kanyang 3 kasama mula sa Porter family of the Northern Border. Namilog ang mga mata ni Savannah, at napatigil din siya sa mga hakbang. Nang marinig ang mga salita ni Ricardo, naisip nilang lahat, matagumpay bang naintindihan ni Ricardo ang Dragon Tiger Dual Form Fist? Gusto ba niyang subukan ito sa 7 taong ito? Ilang sandali, napuno ng pananabik ang kanilang mga titig, gustong makita ang pambihirang galaw na ilalabas ni Ricardo at ang mga epekto nito. Nanlamig ang ekspresyon ni Violet sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tinanggihan siya ni Ricardo. Ang determinadong aura niya sa orihinal, sa isang hatik at saway lang ni Ricardo, ay agad na nawala. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang ganap na kumpiyansa at pangingibabaw na nagmumula kay Ricardo, na nag-iwan sa kanya ng pagdududa. Napakayabang ba talaga ng lalaking ito? Talaga bang nagtataglay siya ng hindi inaasahang antas ng lakas? Nang makitang hindi na lumalapit sina Cecil, Savannah, at ang iba pa, hindi na nagdulot ng gulo si Violet. Ngayon ay malinaw na niyang nakikita na ang ilang taong iyon ay kasama ni Ricardo. Lahat sila ay tila hindi nababagabag, na parang dapat din niyang pagkatiwalaan ang lalaking ito kahit minsan lang. Anak, anong sabi mo? Gusto mo ba kaming subukan? Sa sandaling iyon, narinig ni Sean ang sinabi ni Ricardo at nakataas ang isang kilay na nagtatanong. Tama na yan. Natutunan ko lang ang isang kamangha-manghang at hindi pangkaraniwang hakbang. Iniisip ko lang na walang susubok sa kapangyarihan nito nang magpakita kayo. Kaya, para sa akin, isa kang kaaya-ayang sorpresa. Tumango si Ricardo, nagniningning ang mga mata habang nakatingin kay Sean at sa 6 pa. Para bang natagpuan niya ang kanyang biktima. Sa totoo lang, pagkatapos ma-master ang mga simulain ng Solid Earthway at Thunderbolt daw, naramdaman lang ni Ricardo ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghampas sa hangin. Ito ay hindi kas-iya siya. Kung maaari niyang subukan ang paglipat sa isang tao, lalo na sa ilang mga kalahok sa tuktok ng yugto ng Nascent Soul, iyon ay kapanapanabik. Noon lang talaga niya nasusukat ang kapangyarihan nito. At ngayon, ang 7 maliliit na manika na ito, kahit na wala sila rito para iligtas ang kanilang lolo, ay nahulog sa kanyang mga kuko. First. Isang kamangha-manghang at hindi pangkaraniwang hakbang. Hihihi, nakakatuwa. Ikaw, isang nasa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul na basura, kahit na natutunan mo ang pinakamalakas na galaw, ano ang maaaring halaga ng kapangyarihan nito? Halika na. Hayaang magpakita si ate ng galaw mo. Sarcastic na tawa ni Rosalind. Ikaw lang mag-isa. Natatakot ako na hindi iyon sapat. Pinapayuhan ko kayong lahat na magsanib puwersa upang labanan ang aking paglipat. Sa mga salitang iyon, seryosong umiling si Ricardo at nagsalita sa malalim na boses. Hehehehe. Ha. Nang marinig ito ni na Rosalind at Sean, silang 7, ay naaliw sa seryosong ekspresyon ni Ricardo. Nagtawanan sila, na puno ng pang-aalipusta at pangungutya. Magsanib puwersa. Deserve mo pa ba kaming magsanib puwersa laban sa iyo? Alam mo bang kaming 5 lang na magkakapatid ang makakalaban sa isang early stage na void reclusion expert? Kailangan ba talagang magsanib puwersa para harapin ka? Sa sandaling iyon, si Gold Willis, ang pinuno ng 5 Elements Brothers, ay malamig na umungol na may bakas ng pagmamataas sa kanyang tono. Ngumisi din sina Garth, Rosalind, at ang iba pa. 5 Elements Brothers. Akala ko kayong 7 ay magkapatid na Gord. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, nanunukso. Ano ang Gord Brothers? Tanong ni Sean na may pagtataka. Lumaki sila sa pamilya ng Ancient Willis, ngunit hindi sila nanunood ng mga cartoons. Sinabi ko na sa iyo, ngunit hindi mo malalaman. Magtanong ka sa iba, patay o buhay. Dragon Tiger Dual Form Feast. Kabanata 852, Isang galaw, 7 patay. Tila nawalan ng pasensya si Ricardo sa maliit na usapan nila Sean at sa 6 niyang kasama.
Sa malakas na sigaw ay biglang nanlaki ang mata niya. Bumalot ang totoong enerhiya sa kanyang katawan habang pinapataas niya ang kanyang mga kamao patungo sa 7 individual, sa kabila ng distansya sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, si Cecil at ang 3 sa mga disipulo ng Porter family ay hindi makatingin sa malayo. Si Savannah ay nagsuot ng mukha na puno ng pag-asa. Naikuyom ng mahigpit ni Violet ang kanyang kamao. Para naman kay Sean at sa 6 na kasamahan, nagtawanan sila at nanunuya. Ngunit nang maramdaman ang momentum ni Ricardo, bakas sa kanilang mga mukha ang pag-iingat habang naghahanda silang harapin ito. Gayunpaman, whoosh! Nagtama ang mga kamao ni Ricardo, tanging tunog lamang ng paghampas ng hangin, na naging sanhi ng pag-alon ng hangin sa paligid ng kanyang mga kamao. Ngunit, hindi sila naghatid ng anumang malakas na pag-atake. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay nagsusuot ng natatarantang ekspresyon. Napasabunot si Cecil sa gilid ng kanyang bibig, basang-basa ang kanyang ekspresyon sa pawis. Ricardo, mukhang hindi mo ito matagumpay na naisakatuparan. Umiling si Savannah, ipinahayag ang kanyang pagkabigo. Ipinikit ni Violet ang kanyang mga mata, hindi sigurado sa ginagawa ni Ricardo. Para naman kay Sean at sa 6 niyang pinaghandaang kalaban, naging kakaiba ang kanilang mga mukha. Ricardo, ito ba ang iyong ultimate move? Sinusubukan mo bang lokohin kami? Malamig na tanong ni Sean. Sa pagkakataong ito ay bakas din sa mukha ni Ricardo ang kakaibang tingin. Anong nangyayari? Hindi ba ito nagtagumpay? Sorry, ngayon ko lang natutunan ang move na ito. Baka hindi pa sanay. Kapag naisakatuparan, maaaring may tiyak na posibilidad na mabaigo. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagana ito sa pagkakataong ito. Pagkasabi nito, muling sumigaw si Ricardo at sinunod ang paraan ng Dragon Tiger Dual Form Fist, muling hamampas sa 7 kalaban, sa kabila ng distansya sa pagitan nila. Whoosh! Gayunpaman, ito ay isa pang bug zone ng hangin, at pagkatapos ay walang sumunod. Kumunot ang noo ni Ricardo, hindi sinasadyang sinubukan ito ng ilang beses. Gayunpaman, hindi siya makapagpalabas ng anumang mga pag-atake. Sa panunood ng eksenang ito, humagalpak ng tawa si Sean at ang 6 pa, kasama si Rosalind. Bawat isa sa kanila ay tumingin kay Ricardo na parang nanunood ng isang biro. Hihihi, nakakatuwa naman. Saan ang ultimate move mo? Bakit hindi ko makita? Hahaha, nagpe-perform ka ba ng monkey show? Ito ba ang iyong ultimate move? Don't tell me bagsak ka na naman. I bet never kang nagtagumpay, right? Si Cecil, na basang-basa sa pawis ang mukha, ay nagsabi, Ricardo, bakit hindi mo subukang intindihin itong muli? Gumamit ng iba pang mga pamamaraan upang harapin ang 7 individual na ito. Bakit hinayaan silang maging mayabang dito? Si Savannah, na tinitingnan ang mga ekspresyon sa mukha ni Sean at ng kanyang mga kasama, ay nakaramdam ng galit para kay Ricardo. Ricardo, kaya mo ba o hindi? Kung hindi mo kaya, kung gayon, bilasan mo at tumakbo. Hindi maiwasang magtanong muli ni Violet. Pwede ba? Siyempre, kaya ko. Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Ricardo na parang nainsulto siya. Sa sumunod na segundo, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at isang bug zone ng inspirasyon ang sumilay sa kanya, sa wakas ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam. Ang espiritual na kapangyarihan ng pag-abot sa internal fusion realm ay bumuhos sa dantian ng nascent soul, kung saan nabuo ang espiritualidad. Pagkatapos, hinalo niya ang totoong enerhiya at pumutok ng mabangis. Umuungol. Tanging makita ang kanyang mga kamao na sabay-sabay na hamampas, at ang lahat ng tunay na enerhiya, kabilang ang loob ng dantian, ay natipon patungo sa kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, naramdaman pa ni Ricardo na paputok na ang sariling mga kamao. Kaagad pagkatapos, na sinamahan ng tunog ng dagandong ng dragon at dagandong ng tigre, dalawang hindi kapani-paniwalang solid at parang buhay na mga anino na nabuo mula sa condensed true energy, na tila nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa, ang sumugod pa sulong. Naisagawa na ni Ricardo ang Dragon Tiger Dual Form Fist, ngunit iba ito sa kay Cecil. Ang kapangyarihan ng kalaliman ng daigdig na nasa loob ng tunay na enerhiya ay bumalot sa dragon at tigre,
na naglalabas ng nakakasilaw at nakakagulat na dilaw-asol na ningning. Sa sandaling ito, ang 7 taong nanunuya kay Sean ay natigilan na may mga ekspresyon ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Nakaramdam sila ng isang nakakatakot na palatandaan. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang 7 tao, na ganap na hindi pinansin si Ricardo, ay humarap sa biglaang pag-atake nang hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react. Boom! Splatter! Sa isang kisap mata, tinamaan ng Dragon Tiger Dual Form Fist si Sean. Ang henyo ng pamilya Willis, na nasa tuktok ng yugto ng nascent soul, ay agad na nawasak at sumabog sa isang ambon ng dugo. Kasunod ay si Jeff na nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos ay dumating ang Five Elements Brothers. Splatter! 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 Ang mga dalubhasa sa nascent soul, na dapat ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, ay lumitaw na hindi kapani-paniwalang marupok sa harap ng pag-atake ni Ricardo, na naubos ang lahat ng kanyang tunay na chi. Si Jeff at ang iba pang 3, na nakatayo sa isang tuwid na linya kasama si Sean, ay direktang nabawasan sa mga labi. Maging sina Rosalind at Garth, na nakatayo sa gilid, ay pinalipad at nagluwa ng dugo. Pagkalapag ni Garth, nawalan siya ng lahat ng palatandaan ng buhay at napatay ng namamalagi na aura ng Dragon Tiger Dual Form Fist. Si Rosalind, na may kaalaman sa embryonic na anyo ng daan ng tubig, ay nakaligtas ngunit lahat ng kanyang mga organo ay nabasag at nawala ng tirahan. You cheated. Ang babaeng napakayabang kanina lang ay tumitig kay Ricardo ng walang pag-asa bago din niya maabot ang kanyang wakas. Ang ekspresyon sa kanyang bangkay ay puno ng sama ng loob, pagkabigla, at pait. Hiss! Lagok! Sa sandaling ito, isang hininga ng malamig na hangin ang narinig. Napatulala si Cecil. Nanlaki ang mata ni Savannah. Malapit nang lumabas ang mga mata ni Violet sa kanilang mga socket. Isang suntok. Isang suntok lang, at lahat ng 7 tauhan ni Sean ay ibinaba. Ito ay masyadong nakakatakot. Nang makabawi ng kaunti ay hindi napigilan ni Cecil ang paglunok ng laway, at sa mapait na ngiti ay umiling. Ito ay ang parehong Dragon Tiger Dual Form Fist, ngunit ang kapangyarihan na pinakawalan ni Ricardo ay hindi inaasahang nakakatakot. Naipagsapalaran niya ang lahat sa kanyang welga, ngunit nagawa lang niyang masaktan ng husto si Chase. Bagamat ang bilis ni Chase ay nagpahintulot sa kanya na ma-neutralize at makaiwas sa ilan sa kapangyarihan ng pag-atake, si Cecil mismo ay may pag-aalinlangan kung maaari ba niyang patayin kaagad ang kalaban. Gayunpaman, nagawang agad na patayin ng Dragon Tiger Dual Form Fist ng Ricardo ang lahat ng 7 peak nascent soul expert. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihang ito. Tandaan na si Sean at ang iba ay hindi passovers. Nagkahiwalay ang kanilang mga katawan. Naghinala pa si Cecil na kung kakaunti pa ang kasama ni Sean, kahit 10 lang, mamamatay silang lahat sa suntok ni Ricardo. Sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa sarili niyang kamao, at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Tila kahit siya ay hindi inaasahang magiging ganoon kalakas ang kapangyarihan. Maya-maya, humagalpak siya ng tawa. Galing. Napakagaling ng attack power na ito. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng kaunting kaba. Namula ang kanyang mukha, at sumayaw siya sa tuwa, ganap na naiiba sa mahina at walang kapangyarihang estado ni Cecil matapos gamitin ang Dragon Tiger Dual Form Fist. Ang iba ay ganap na manghihina, mawawala ang lahat ng kanilang lakas sa pakikipaglaban, o maging ang kanilang buong sarili, pagkatapos maubos ang kanilang tunay na chi. Ngunit para kay Ricardo, malayo pa siyang umabot sa punto ng pagkahapo. Sa kanyang myriad forms na pangangatawan, kahit na nawala ang lahat ng kanyang tunay na chi, nagtataglay pa rin siya ng mabigat na lakas sa pakikipaglaban at hindi makaramdam ng panghihina. Kaya naman nagsumikap si Ricardo para matutunan ang Dragon Tiger Dual Form Fist. Kabanata 853, Please, Call Me Daughter. At isa pa. Ang Ash Gray na Miranda, bagaman hindi ko alam kung mayroon pa itong ibang gamit sa hinaharap, ay may isang function, maaari itong mag-imbak ng totoong chi ni Ricardo. Sa madaling salita, maaaring aktwal na i-activate ni Ricardo ang Dragon Tiger Dual Form Fist 2 beses sa isang hilera.
Kung isang beses lang niya ito gagamitin, maaari niyang ganap na mapunan ang kanyang tunay na chi sa pamamagitan ng direktang paggamit ng inventaryo sa Miranda. Ricardo, hindi ko inaasahan na magiging napakalakas mo ngayon. Sa sandaling ito, bakas sa mukha ni Violet ang pagkagulat at panghihinayang habang papalapit at nagsalita. Hindi masama. Masasabi ko lang na masyado silang mahina. Nagkibit balikat si Ricardo na medyo may pagmamalaki sa sarili. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Violet na bigyan siya ng masamang tingin, bakas ng kawalan ng pagsasalita sa kanyang mukha. Sa mata ng lalaking ito, masyadong mahina ba si Sean at ang anim na iba, na walang paraan para makatakas. Sa sandaling ito, lumakad sina Cecil at Savannah. Magalang na ikanawit ni Cecil ang kanyang kamao kay Violet, na may bakas ng paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Paumanhin, Miss. Hindi namin alam na kaibigan ka ni Ricardo, kaya tumayo na lang kami. Nakakahiya talaga. Medyo awkward ang ekspresyon ni Savannah habang tumatango kay Violet. Umiling si Violet, puno ng guilt ang tono niya. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Iniisip kong gamitin kayong lahat bilang pain para mangakit ng gulo. Buti na lang at hindi ka nagdala ng gulo. Ayos lang, ayos lang. Hahaha. Hinaway-kaway ni Cecil ang kamay niya. Ricardo, hindi mo ba kami ipapakilala? Sino itong magandang babae? Napatingin si Savannah kay Violet at tinanong si Ricardo ng makahulugang tingin. Oh, Violet ang pangalan niya. Siya ay nagmula sa Ancient Willis family at minsang nagligtas sa aking buhay, kaya. Maikling banggit ni Ricardo. Gayunpaman, wala siyang masyadong alam tungkol kay Violet mismo. Ang alam lang niya ay nagmula ito sa pamilya ng sinaunang Willis at apo ng pinuno ng pamilya ng sinaunang Willis. Ang tulong niya kay Violet sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa nailigtas siya nito noon. Hindi maituturing na malalim ang kanilang relasyon. Ngunit ang huling gabing pag-uusap nila noong huli nilang paghihiwalay ay nag-iwan kay Ricardo ng medyo kakaibang impresyon sa babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga bagay tulad ng pagiging asawa niya. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita ay biglang nanlamig ang mukha ni Violet, at naging yelo ang tono nito. Huwag mo nang uulitin, ako ay mula sa Ancient Willis family. Oh, anong mali? Tama, yung 7 maliliit na bata kanina, galing din sila sa Ancient Willis family, di ba? Bakit kanila hinabol? Nang makita ito, biglang napagtanto ni Ricardo ang nangyayari at mukhang tuliro. Makalipas ang 10 minuto, sa loob ng kuweba. Ipinaliwanag ni Violet kay Ricardo ang lahat ng nangyari sa pamilyang sinaunang Willis. So ganyan yan. Hindi ko inasahan na ang pamilya ng sinaunang Willis ay sasailalim sa mga ganoong kalakihang pagbabago. Hindi madali para sa iyo na makatakas ng buhay. Medyo emosyonal si Ricardo. Noong una, napuno siya ng puot at sama ng loob sa pamilya ng sinaunang Willis, ngunit ngayon ay komplikado na ang kanyang damdamin. Kaya talagang sinadya ng dating padre de pamilya na si Hayden na siya, ang tagapagmana, ay bumalik at pumalit bilang susunod na padre de pamilya. Sa lahat ng pagkakataong iyon ay nagpadala sila ng mga tao para makipagdeal sa kanya, lahat ng iyon ay dahil kay G. Maximus mula sa Ancient Willis family. Ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala. Ibabalik kita sa Ancient Willis family, at baka maging asawa mo pa. Isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa magandang mukha ni Violet. Mapait na ngumiti si Ricardo, hindi ako nag-aalala noong una. Sa puntong ito, nagbago ang kanyang tono at nagtanong siya. Nga pala, bakit ipinagkanulo ng aking lolo ang pamilya ng sinaunang Willis? Umiling si Violet at sinabing, hindi ko rin alam. Hindi sinabi sa akin ng lolo ko ang mga detalye tungkol sa nangyari noon. Ngunit sa tuwing nababanggit ang lolo ni Nicholas, naghahayag siya ng pagkakasala. Mukhang may kinalaman din ang pagtalikod ng lolo mo sa pamilya sa pakikialam ni G. Maximus. Mr. Maximus. Maximus. Ricardo clenched his teeth, his eyes gleaming with a touch of coldness. At, may sumpa sa loob ng aking anak na si Nora, sa pagkakataong ito nang makita muli ni Ricardo si Violet, nagtanong siya ng maraming tanong mula sa kanyang puso,
nagtatanong tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa pamilya ng sinaunang Willis. Naturally, ang sumpa sa loob ng kanyang anak na babae ay ang kanyang pangunahing alalahanin. Saglit na nag-alinlangan si Violet, iniisip kung paano na niya iniwan ang pamilyang sinaunang Willis at malamang na malabel na, taksil ng pamilya, ni Maximus sa hinaharap. Kung minsan, hindi na kailangang itago ang mga bagay kay Ricardo. Ang sumpa na binanggit mo, sa loob ng iyong anak, mayroon din ako, sabi ni Violet. Meron ka rin. Natigilan si Ricardo sa sinabi niya. Talaga. Ang mga pangunahing inapo ng Ancient Willis family ay may tiyak na posibilidad na mamana ang sumpang ito. Mabuti man o masama para sa atin, na nagdadala ng sumpang ito sa loob natin bilang mga miyembro ng Ancient Willis family, ay mahirap sabihin. Dahil ang mga taong tulad natin, na nagdadala ng sumpa, ay maaaring makabisado ang lihim na pamamaraan ng pamilya, curse bearer. Pagkatapos matutunan ng curse bearer, sa isang banda, maaari nating pigilan ang kapangyarihan ng sumpa sa loob natin mula sa pagsabog. Sa kabilang banda, maaari nating madaling i-convert ang kapangyarihan ng sumpang ito sa sarili nating lakas. Siyempre, may mga side effect, gaya ng pagkawala ng kontrol at walang tigil na pag-atake sa lahat ng bagay sa paligid natin. Nagsalita si Violet. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Ricardo, at napuno siya ng pananabik. Nahigitan ang kanyang kagalakan kahit na pinagkadalubhasaan niya ang kapangyarihan ng Dao. Sa sandaling iyon, parang nakita niya sa wakas ang isang kislap ng pag-asa na mabubuhay ang kanyang anak na lampas sa edad na 7. Violet, kabisado mo ang curse bearer, di ba? Pakiusap ko, turuan mo ang aking anak na babae. Gagawin ko ang lahat kung ipapasa mo ang sekretong pamamaraan na ito sa aking anak. Hinawakan ni Ricardo ang mga balikat ni Violet, maalab at mapilit ang boses. Gayunpaman, umiling si Violet at sinabing, paumanhin, hindi ko matuturuan ang iyong anak. Bakit? Handa akong gawin ang lahat kung pumayag ka. Violet, nakikiusap ako. Luluhod pa ako para sayo. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo nang marinig niya ito, at naging labis siyang balisa. Mapait na ngumiti si Violet at sinabing, hindi naman sa ayaw kong turuan siya, ngunit hindi natututo ang curse bearer na nangangailangan ito ng tiyak na ritual sa paggising sa labas ng libingan ng dragon ng pamilyang sinaunang Willis na sila lamang ang nagbabantay. Maliban kung maaari mong dalhin ang iyong anak na babae ng personal sa pamilya ng Ancient Willis, imposibleng makabisado ang sekretong pamamaraan na ito. Nang marinig ito, nawala ang masayang ekspresyon sa mukha ni Ricardo, napalitan ng matinding pagkabigo. Ngunit pagkatapos, ang kanyang tingin ay naging matatag muli. Sa huli, kailangan ko pa ring pumunta sa pamilya ng Ancient Willis, tama ba? Mabuti. Isang araw, pupunta ako. Hindi ito masyadong malayo. Kabanata 854, Koma ng katawan, paggising ng kaluluwa. Naisip ni Ricardo na nakagawa siya ng paraan para ganap na gamutin ang sumpa ng kanyang anak. Gayunpaman, lumabas na kailangan pa niyang pumasok sa pamilya ng Ancient Willis, na ikinadismaya niya. Gayunpaman, hindi nito nasira ang kanyang kumpiyansa. Determinado siyang harapin ang pamilyang sinaunang Willis bago ang ika-7 kaarawan ng kanyang anak na babae. Talagang. Samantala, sa labas ng kuweba, nakaupo doon si Savannah, paminsan-minsan ay sumulyap sa kuweba na may medyo dismayadong ekspresyon sa mukha. Miss Graham, nagseselos. Natatakot ka bang maging third party si Violet sa pagitan niyo ni Ricardo? Lumapit si Cecil na may tsismosang tingin. Sa loob-loob, hindi maiwasan ni Cecil na isipin, ang swerte talaga ni Ricardo. Napakaganda ng Savannah, at ngayon ay nailigtas niya ang isa pang kaibig-ibig at kaakit-akit na batang babae na nag-iisang pumasok sa kuweba. Ahem, iniisip ko kung ano ang ginagawa nila doon. Nang marinig ito, kumislap ang magagandang mata ni Savannah na may haplos ng kalungkutan habang nakangiting tila walang pakialam. Nagseselos. Bakit naman ako magseselos? Ako mismo ang third party. Ano? Natigilan si Cecil sa sinabi niya. Isang mahinang tunog ang pinakawalan ni Savannah at bahagyang namula. Umiling siya at sinabing, hindi.
What I mean is, there's nothing between me and Ricardo to be jealous of. May asawa na siya. Isang third party. Well, kalimutan mo na. Hindi man lang siya maituturing na third party. Hindi talaga nakakaintindi ng romansa si Ricardo. Siya ay taos-puso at kahit na gumawa ng mahusay na mga haba upang gantihan siya ng pagmamahal, ngunit hindi siya kailanman makisali sa isang romantikong relasyon sa kanya. Sa sandaling ito, bumungad sa isip ni Savannah ang malamig at nakakamanghang mukha ni Miranda. Nakita na niya si Miranda noon at medyo hindi niya alam ang sinasabing asawa ni Ricardo noon. Kahit ngayon, nakaramdam siya ng matagal na kawalang kasiyahan. Nagtataka siya kung bakit nanatiling walang malasakit sa kanya si Ricardo samantalang siya, na hindi kabilang sa makamundong mundo, ay lahat ngunit ordinaryo. Miranda, ano ang ibinigay mo kay Ricardo para maging tapat siya sa iyo? Nagmuni-muni si Savannah sa kanyang puso. Achoo! Sa malawak na dagat, nakatayo sa kubyerta ang napakagandang figure ni Miranda. Sa kanyang isip, mayroong isang mahinang paggising ng isang tiyak na kapangyarihan at alaala, na nagdagdag ng isang pahiwatig ng lamig at dignidad sa kanyang ugali. Parang pina-enhance nito ang malarinan niyang alindog. Ang kasalukuyang Miranda, kasama ang kanyang intermediary soul physique, ay maihahambing na sa myriad forms na pisikal na katawan. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay kapantay ng mga huling yugto ng nascent soul, at kaya pa niyang labanan ang rurok ng nascent soul. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang bumahing. Miranda, anong problema? Bumalik ka sa cabin at huwag kang sipon. Nag-aalalang sabi ni Kara. Si Kara, ang magandang biyenan, at si Emmanuel, ang biyenan, ay nakaupo sa kubyerta at tinatamasa ang tanawin. Nang marinig nilang bumahing ang kanilang anak, kinabahan sila. Gaano man kalakas ang kanilang anak na babae, sa kanilang mga puso, siya ay isang maselang bata pa rin. Pagkatapos ng near-death experience na naranasan ni Kara noon, ang relasyon ng magbiyenan ay bumuti ng husto. Sila ay mas mapagmahal at matamis kaysa sa maraming kabataang mag-asawa. Nang makitang magkayakap ang kanyang mga magulang, nanlilisik ang mga mata ni Miranda sa inggit at sama ng loob. Gayunpaman, mabilis itong nawala. Naunawaan niya na si Ricardo, na nabibigatan sa mga responsibilidad, ay hindi niya kayang samahan araw at gabi. Ma, ayos lang ako. I guess that bastard Ricardo is nagging about me, or maybe little Nora miss her mom, nakangiting sabi ni Miranda. Kasalukuyan silang nasa isang barko patungo sa Sun Moon Isle. Kabilang sa grupo ay si Mason at ang kanyang mga pangunahing subordinate, gayon din sina Emerson, Noah, at iba pang miyembro ng Latchie Fire Security Group. Sinamahan din sila ni Summer. Bukod sa kanila, may ilang tauhan mula sa dating kuta ng Sun Moon Sect na lumipat pagkatapos masecure ang lugar. Magkasama silang lahat patungo sa Sun Moon Isle. Ito ang dating arrangement ni Ricardo para sa kanyang asawa at pamilya, kasama sina Emerson at Noah, na pumunta sa Sun Moon Isle. Hindi ganap na iwanan ni Miranda ang kanyang kumpanya, ngunit hindi magiging problema ang pananatili sa Sun Moon Isle sa maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay lumago sa isang tiyak na sukat at hindi nangangailangan ng personal na paglahok ni Miranda sa lahat. Sa kabilang banda, nilayon ni Ricardo na hayaan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at ang mga pangunahing miyembro ng Latchie Fire Security Group na magtanim sa Sun Moon Isle saglit. Gayunpaman, ang pagdating ng Stella Messenger mula sa Order Warden Organization ay nakagambala sa orihinal na plano ni Ricardo, na napilitang umalis sa Sun Moon Isle at lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament sa Kunlun Divine Mountains. Dahil dito, pinalampas niya ang pagkakataong makasama muli si Miranda. Dahil maraming tao ang kasama sa biyaheng ito, kahit nakaalis na si Ricardo, hindi na-cancel ang itinerary. Nagplano si Miranda na manatili sandali sa Sun Moon Isle, hanggat walang malalaking isyu sa kumpanya, naghihintay sa pagbabalik ni Ricardo. Bibigyan din siya nito ng pagkakataong makasama si Nora. Sa totoo lang, namiss talaga ni Miranda si Nora. Pagkatapos ng lahat, sa puso ng Diyosa na CEO, si Nora ay hindi bababa sa kanyang sariling anak na babae.
Sa sandaling ito, pagkatapos ng ilang pagbahin, hindi nakaramdam ng anumang discomfort si Miranda. Ngunit habang umiihip ang isa pang bugzo ng hanging dagat, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkahilo sa kanyang ulo. Pagkatapos, lumakas ang matinding kirot, na naging sanhi ng pagsakit ng ulo niya. Parang may sesabog sa ulo niya. Masakit. Sa sandaling iyon, ang maselang katawan ni Miranda ay umindayog, ang kanyang mga mata ay kumislap ng kulay lila, at siya ay nakoma. Anak, ano bang problema mo? Miss Lowe. Sis. Anong nangyayari sa kapatid ko? Bago nawalan ng malay, narinig ni Miranda ang mga bulalas ng kanyang mga magulang, si Summer, ang kanyang nakababatang kapatid, at iba pa. Pagkatapos, nawalan siya ng malay. Pagkatapos, tila siya ay nahulog sa isang bangungot. Sa bangungot na iyon, nagplay ang mga eksena ng nakakatakot at masasamang larawan na para bang nararanasan niya ang mga ito. Napagtanto ni Miranda na ang masamang demonyo sa kanyang bangungot, ang nagdulot ng hindi mabilang na mga kaluluwa na kumalat at hindi nakatagpo ng walang hanggang kapahingahan, ay tila, na siya mismo mula sa malayong nakaraan. Kabanata 855, Hindi na maghintay. Kunlun Divine Mountains. Una nang nag-iisang nilipol ni Ricardo ang pamilyang sinaunang McDonald, pagkatapos ay pinatay si Chase, na isang tanyag na kandidato, at biglang naging isa sa mga pinagtutuunan ng pansin. Sa makatuwid, sa isa sa siyam na split screen ng ground display ng Marshall Arena, agad na nalock si Ricardo. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata ang eksena ni Ricardo ng isang suntok, na pumatay sa 7 pinakamataas na eksperto sa nascent soul sa isang iglap. Sa sit area ng Porter family of the Northern Border, isang matipunong matandang lalaki na may komplikado at hindi tiyak na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Sun Moon Sectyang Master na ito ay talagang nakakuha ng pagkilala sa Beast Ancestor. Ngunit sa totoo lang, pinakawalan ng batang ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng Dragon Tiger Dual Form Feast ng aming pamilyang Porter. Sa kabilang side, bitik, basag, basag. Sa lugar ng upuan ng pamilyang sinaunang Willis, si Archer, ang nagpaparusa na elder na namumuno sa koponan, ay mahigpit na kinuyam ang kanyang mga daliri, na gumawa ng isang langit-ngit na tunog. Patay. Patay na silang lahat. Ang 7 henyo ng aming ancient Willis family, ang pinakamalakas, ay talagang pinatay ng ganito. Hindi lang sila nabigo na patayin si Violet, ngunit agad din silang napatay ni Ricardo, ang taksil na iyon. Nakakatakot ang bilis ng paglaki nitong Ricardo. Hindi, kailangan kong magsumbong kaagad kay Mr. Maximus. Dapat nating gawin ang lahat ng kinakailangang aksyon, sa anumang paraan, upang harapin si Ricardo. Sa loob ng manor ng family head ng Ancient Willis family. Bang! Sinampal ni Maximus, nabasag ang isang mesa, patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Lahat ng 7 tauhan ni Sean ay pinatay ni Ricardo. Talagang hindi namin maaaring hayaang lumaki si Ricardo. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, sa anumang halaga. Ilang sandali pa, sa loob ng madilim na ancestral hall ng Ancient Willis family. Dito, makikita ang mga jade plaque na nakalagay sa paligid. Nagtagal ang mga thread ng pagbabago-bago ng kaluluwa sa madilim na ancestral hall na ito. Sa harap ni Maximus ay nakatayo ang isang nakayukong matanda. Ang balat sa mukha ng matanda ay kulubot na parang balat ng puno, at ang paminsan-minsang mga kislap sa kanyang mapupungay na mga mata ay nagpapabagabag sa pakiramdam ni Maximus. Ang matandang ito ang pinakamalakas sa mga makapangyarihang tao ng Ancient Willis family, isang nakakatakot na pag-iral sa yugto ng mid-fragmentation void, Ebenezer. Isa rin siya sa pinakamalakas na pinuno ng angkan na pinakamalapit sa katapusan ng kanyang buhay. Maximus, bakit mo ako pinatawag sa Soul Record Ancestral Hall? Umupo si Ebenezer at nagtanong sa paos na boses. Ang mga jade plaque na inilagay dito ay ang mga soul plaque ng mga inapo ng pamilya ng sinaunang Willis. Sa loob ng mga soul plaque na ito, may mga bakas ng bawat tao mula sa mga imprint ng kaluluwa ng pamilyang sinaunang Willis. Kapag ang isang miyembro ng Ancient Willis family ay namatay, ang kanilang soul plaque ay madudurog.
Katulad nito, kung ang isang inapo ng pamilya Willis ay lumabag sa mga alituntunin ng pamilya, ang ulo ng pamilya ay maaari ring kusang loob na basagin ang plaque ng kaluluwa at ipahayag ang kanilang pagpapatalsik mula sa pamilya sa mundo. Hindi nagtagal, dumating si Maximus sa ancestral hall na ito na may bakas ng hindi paniniwala sa kanyang puso. Hindi siya naniniwala na may kakayahan talaga si Ricardo na patayin ang 7 tauhan ni Sean, kahit na sinabi sa kanya ni Archer ang balita. Ngunit nang siya ay dumating dito at nakita ng kanyang sariling mga mata ang 7 durog na plaka ng kaluluwa ni Sean, ang bakas ng swerte sa kanyang puso ay tuluyang nabasag. Kaagad pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ang pinakamakapangyarihang miyembro ng pamilya, si Ebenezer, ay ipinatawag. Thud. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang namamaos na boses, si Maximus, ang ulo ng pamilya, ay direktang lumuhod sa magkabilang tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pananabik. Matandang Ebenezer, nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo si Maximus sa pabor na ito. Tulungan ang pamilya at ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya na nalalapit na sa kanilang mga huling araw. Lumuhod si Maximus sa lupa, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang sumisigaw. Maximus, anong ginagawa mo? Kung ano man iyon, bumangon ka at sabihin mo sa akin. Si Ebenezer, nang makita ang sitwasyon, ay may matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at si Maximus, na nakarating na sa rurok ng void reclusion, ay binuhat ng hindi mapaglabanan na puwersa. Ito ay may kinalaman sa kahalili ng Dragon Ancestor. Dapat natin siyang makuha sa lahat ng paraan, sa anumang paraan na kinakailangan. Kung hindi, maaaring wala ng isa pang pagkakataon. Isinalaysay ni Maximus, na may luhang umaagos sa kanyang mukha, ang pangyayari kung saan agad napatay si Sean at ang 6 na iba pa sa suntok ni Ricardo kay Ebenezer. Matapos makinig, ang namumulang mga mata ni Ebenezer ay nagsiwalat ng gulat. Lumaki si Ricardo sa ganoong antas. Oo, matandang Ebenezer. Hindi lang yun. Natatakot ako na lalong bumuti ang lakas ni Ricardo pagkatapos ng pagtatapos ng Star Path Seed Selection Tournament. Kung siya ay naging isa sa 10 binhi ng Star Path at natanggap ang paglilinang ng Order Warden Organization, maaaring mas mataas pa siya. Sa oras na iyon, talagang huli na ang lahat. Agad na sabi ni Maximus. Tumango si Ebenezer, Maximus, nagmumungkahi ka ba? Huminga ng malalim si Maximus, pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Ebenezer. Matandang Ebenezer, nakikiusap ako na personal kang pumunta sa Edoland at hulihin ang mga mahal sa buhay ni Ricardo. Gamitin ang mga ito para mahuli si Ricardo mismo. Nang marinig ito, pinaikit ni Ebenezer ang kanyang mga mata, kailangan ko bang personal na makialam? Isa akong dalubhasa sa Fragmentation Void. Kailangan ko bang harapin ang pamilya ni Ricardo para sa isang maliit na bagay? Mapait na ngumiti si Maximus, older Ebenezer, kung hindi lang talaga kailangan, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo. Pero sa pagkakaalam ko, kinilala na ni Elder Sect Master Vinny ng Sun Moon Sect si Ricardo bilang Young Master. Si Vinny ay isang pinakamataas na eksperto sa huling yugto ng Void Reclusion, at tanging isang Fragmentation Void na eksperto ang may pagkakataon laban sa kanya. Para lang maging ligtas, binabantayan ni Vinny ang pamilya ni Ricardo, kaya naman si Maximus ay nag-aatubili na kahilingan sa iyo. Siyempre, magkakaroon din ako ng ilang pick na Saint Soul experts mula sa Reclusive Willis family na samahan kami para makuha ang pamilya ni Ricardo. Kung hindi kasama ni Vinny ang pamilya ni Ricardo, si Old Ebenezer, hindi mo na kailangang makialam. Pagkatapos magsalita ni Maximus, natahimik si Ebenezer, pagkatapos ay dahan-daang nagsalita. Alam mo ba na kapag ang isang dalubhasa sa Fragmentation Void na tulad ko ay kumilos, ito ay magkakaroon ng pinakamasakit na paghihiganti mula sa Order Warden Organization. Maximus, hinihiling mo sa akin na mamatay. Bang! 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 Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ang ulo ni Maximus ay malakas na bumagsak sa lupa. Kabanata 856, lalakas ito. Pagkaraang yumuko ng 9 na beses, lumuluhang sinabi ni Maximus, matandang Ebenezer,
kung hindi natin mabilis na makuha ang mana mula kay Ricardo, kapag nahaharap ang pamilya ng sinaunang Willis sa isang malaking sakuna, walang sinuman ang makakalaban dito. Ikaw mismo ay maaaring hindi tumagal ng ilang taon. Para sa kapakanan ng buong pamilya, nakikiusap ako sa iyo. Sumugal ka. Siyempre, kung hindi ka papayag, matandang Ebenezer, hihingi ako ng tulong sa ibang matatanda sa bayan. Nang marinig ang mga salitang ito, huminga ng malalim si Ebenezer at sa wakas ay walang pakialam na tumango. Na may malungkot na ngiti, sinabi niya, Maximus, ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilyang ito. Bilang pinuno, obligado akong sundin ang iyong utos. Pagkatapos magsalita, inabot ni Ebenezer at ang sariling soul card ay lumipad sa kanyang kamay mula sa pinakamataas na punto. Kaagad pagkatapos, ito ay naging pulbus. Matandang Ebenezer. Nabulunan si Maximus at napasigaw. Nagsalita si Ebenezer sa mahinang tono, mula ngayon, hindi na ako nauugnay sa pamilya ng Ancient Willis. Sa sandaling kumilos ako laban sa isang tao na hindi mula sa prehistoric realm, wala na itong koneksyon sa pamilya. Nang marinig ito, sumilay ang kislap ng saya sa kaibuturan ng mga mata ni Maximus. Pagkatapos, lumuluhang ibinagsak niya ang kanyang ulo sa lupa, na nagsasabi, Matandang Ebenezer, mayroon kang malaking katwiran. Kung ang isang ordinaryong alagad mula sa prehistoric realm ay pinatalsik mula sa sekta at pamilya, hindi na sila itinuturing na bahagi ng prehistoric realm. Kahit na gumawa sila ng aksyon laban sa mga ordinaryong tao, hindi sila mapaparusahan ng mga Order Wardens. Katulad ni Ricardo noon, na naging kalaban ng Broken Pulse sect at natural na ibinukod ang sarili sa prehistoric realm. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Ebenezer, na ang lakas ay umabot sa kalagitnaan ng yugto ng Fragmentation Void, kahit na aktibong ipagkanulo niya ang pamilyang sinaunang Willis, hindi siya ituturing ng Order Warden Organization bilang isang taong hindi kabilang sa prehistoric realm. Hindi pa rin siya madaling gumawa ng aksyon laban sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang mga aksyon ni Ebenezer ay upang putulin lamang ang kanyang koneksyon sa pamilya ng sinaunang Willis, upang hindi madamay ang pamilya at maharap ang pagtatanong ng Order Warden Organization. Para sa kanyang sarili, ito ay walang kahulugan. Sa sandaling ito, pinunasan ni Maximus ang kanyang mga luha at tumingin kay Ebenezer ng may paghanga at pag-aatubili. Matandang Ebenezer, naniniwala ako na sa iyong lakas, kahit ang mga Order Wardens ay hindi madaling makapinsala sa iyo. Kailangan mo lang silang gambolain ng ilang sandali. Kapag nakuha na namin ang mana mula kay Ricardo, maaari ka pang makalusot at magkaroon ng lakas na harapin ang Order Warden Organization. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Ebenezer at sinabing, sana nga. Babalik ako at mag-aayos. Aalis na ako kaagad. Oo. Magalang na sagot ni Maximus. Nang ang kabilang partido ay umalis sa Ancestral Hall, ang matagumpay na ekspresyon sa mukha ni Maximus sa wakas ay lumaki pa. Matandang Ebenezer, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Kailangang magsakripisyo. As long as we capture Ricardo, everything will be worth it. Dahil doon, agad niyang sinimulan na makipag-ugnayan kay Amos, ang pinuno ng pamilyang Reclusive Willis, at ayusin ang kanilang plano para sa oras na ito. Noong huling pagkakataon, ipinadala nila si Silas, isang dalubhasa sa entablado ng Nascent Soul, upang makuha si Miranda, ngunit hindi sila nagtagumpay. Ang lakas ng asawa ni Ricardo ay hindi dapat maliitin. Kaya sa pagkakataong ito, plano ni Maximus na pakilyusan ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Reclusive Willis. Sa pagkakataong ito, walang maaaring magkamali. Ang mga kalahok sa Mirror of Trials ay walang alam sa mga nangyayari sa labas. Habang si Savannah ay nawawala sa kanyang pag-iisip, nakita niya sina Ricardo at Violet na lumabas sa kuweba. Ricardo, tapos ka na bang magsalita? Ngumisi si Cecil, commandant ng PILU. Walang imak na ngumiti si Ricardo, nakitang medyo hindi seryoso si Cecil. Noong nakita niyang nag-aaway sina Cecil at Chase kanina, akala niya ay may lakas ng loob at determinasyon ng taong ito, pero hindi niya inaasahan na tsismoso pala ito. Tapos na tayong mag-usap.
Walang gana siyang tumango at pagkatapos ay nagtanong sa seryosong tono, Ricardo, ano ang plano mo? Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Naguguluhan na tanong ni Cecil. Ang iba pang tatlong alagad ng pamilya Porter ay nagtipon-tipon, nakatingin kay Ricardo na may pagkalito. Ang ibig kong sabihin ay, gusto mo bang magpatuloy sa paglalakbay kasama ako, o balak mong umalis at makipagsapalaran sa salamin ng mga pagsubok ng mag-isa? Saglit na pinag-isipan ni Ricardo ang kanyang mga sinabi. Sa puntong ito, tumingin siya kay Savannah. Nakita niya itong umiling at ngumuso, nangako kang paprotektahan ako, kaya talagang susundan kita. Alam ko. Medyo pinagpawisan si Ricardo, sa isip-isip, hindi ko sinabing iiwan kita. Hindi mo ba napansin na hindi man lang kita tinanong? Hindi ba pwedeng tingnan ko na lang? Bakit kinakabahan? Sa sandaling ito, si Cecil at ang tatlo pang iba ay nagpalitan ng tingin at ipinahayag ang kanilang pagnanais na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Ricardo, kung hindi niya iniisip. Nang marinig ang kanilang paninindigan, tumango si Ricardo, sige, magkadikit tayo at mag-ingat sa isa't isa. Ngunit plano kong magtanim sa paligid ng lambak na ito sandali. Maliban na lang kung may aktibong nag-uudyok sa akin dito, ayokong gumala ng walang patutunguhan. Ano sa palagay mo, mga kapatid? Nang marinig ito, nag-isip sandali si Cecil at tumango rin, actually, I had the same idea. Ang espiritual na enerhiya sa loob ng Mirror of Trials ay ilang beses na masiksik kaysa sa teritoryo ng aming pamilya. Ang paglilinang dito ay magbubunga ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang mental state ni Cecil ay umabot na sa internal fusion, at ang kanyang chi refinement strength ay nasa rurok ng huling yugto ng nascent soul. Gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, na gawing perpekto ang kanyang pag-unawa sa mga panimulang prinsipyong nahawakan niya at sumulong sa Void Reclusion Realm. Naitakda ang pansamantalang plano. Pansamantalang nanatili ang 7 grupo ni Ricardo sa lambak na ito para sa pagtatanim sa halip na patuloy na gumala-gala. Ricardo, napansin mo ba na mula nang pumasok tayo sa Mirror of Trials, ang ating mental energy ay sobrang excited at puno? Automatikong lumalakas pa ito. Naranasan mo na ba yun? Hinayla ni Violet si Ricardo sa isang tabi at ipinahayag ang kanyang pagdududa at damdamin. Ngayong binanggit mo ito, parang, totoo. Si Ricardo, nang marinig ito, ay naramdaman ito para sa kanyang sarili at ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng isang pahiwatig ng kakaiba. Hindi niya napansin noon at naisip na dahil umabot na sa internal fusion ang kanyang mental state, kaya tuloy-tuloy na puno ang kanyang espiritu. Ngunit ngayon, sa pagturo ni Violet, maingat niyang naramdaman iyon at napagtanto niyang hindi lang ito dahil sa sarili niya. Ito ay dahil sila ay nasa salamin ng mga pagsubok. Kung iyon ang kaso, ang dahilan kung bakit ang kanyang mental energy ay maaaring makalusot sa internal fusion realm pagkatapos na makapasok dito ay malamang na hindi lamang dahil sa napagtanto niya mula sa pagpatay sa gang ni Manfred. Kung iyon ang kaso, sa sumunod na sandali, may naisip kaagad si Ricardo, at kumikinang ang kanyang mga mata. Sa loob nito, nagkaroon ng kaguluhan, pati na rin ang isang pahiwatig ng pangangailangan ng madaliang pagkilos at pag-aalala. Ang Star Path Seed Selection Tournament na ito ay malamang na magiging mas matindi. Kabanata 857, ang mga kakaibang pagbabago sa salamin ng mga pagsubok. Nang marinig ang pagbanggit nito ni Violet, agad na naisip ni Ricardo ang isang tanong, kung ang lakas ng pag-iisip ng lahat ng kalahok sa loob ng salamin ng mga pagsubok na ito ay patuloy na tataas, kung gayon. Hindi ba magkakaroon ng isang grupo ng mga tao na gagawa ng isang pambihirang tagumpay? Lalo na para sa mga kalahok na orihinal na na-stuck sa tuktok ng nascent soul stage, hanggat ang kanilang mental power ay umabot sa internal fusion realm at sila ay nagtatag ng isang perpektong koneksyon sa langit at lupa, sila ay antong sa antas ng void reclusion. Kung ganoon, ang paparating na kompetisyon ay walang alinlangan na magiging mas matindi at walang awa. Sa pag-iisip tungkol dito, isang bakas ng pananabik ang bumalot sa puso ni Ricardo, na sinamahan ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan.
Ang kanyang lakas ng chi refinement ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Sa pagkakataong ito, maaari siyang pumasok sa antas ng void reclusion. Dapat tandaan na sa darating na Mirror of Trials, malamang na makakaharap niya ang mga kakumpetensya sa antas ng void reclusion. Kung ang kanyang lakas ay hindi makakasabay, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, tahimik na pinayuhan ni Ricardo ang kanyang sarili na sulitin ang bawat minuto at segundo para sa paglilinang. Win, pati na rin sina Sylvester at Erasmus, iniisip ko kung nasaan kayong lahat at kumusta na kayo. Sana ay ligtas ka at hilingin sa iyo ang pinakamahusay. Nang makitang nagtitipon si Cecil at ang mga kapwa-alagad, hindi maiwasang pumasok sa isip ni Ricardo ang mga kaisipan nina Win, Sylvester, at Erasmus. Gayunpaman, nakadepende sa swerte kung makakatagpo sila sa Mirror of Trials na ito. Ang pinakakagyat na bagay ay upang mabilis na pagbutihin ang kanyang sariling lakas, sa halip na walang layunin na maghanap para sa kanila tulad ng isang langaw. Bukod dito, kumpara sa ibang mga kalahok, nagkaroon ng malaking kalamangan ang Ricardo ang Sun Moon Cultivation Technique. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok na ito, ang kapangyarihan ng araw at buwan ay tumagos sa lahat ng dako, tulad ng isang paraiso para sa Ricardo. Paanong hindi niya makukuha ang gayong mga mapagkukunan at pagkakataon? Kung ikukumpara sa pag-alagala, ang paglalaan ng oras sa paglilinang ay ang tamang landas. Mula sa puntong ito, si Ricardo, kasama sina Cecil, Violet, at Savannah, lahat ay ibinaon ang kanilang sarili sa paglilinang sa loob ng lambak. Hindi lamang sila, kundi sa salamin ng mga pagsubok sa kabuuan, pagkatapos ng ilang maikling pagtatagpo at salungatan sa nakalipas na 2 o 3 araw, nagkaroon ng medyo kalmadong panahon. Sa mahigit 1,900 kalahok, humigit kumulang 600 ang naalis matapos makaranas ng 2 hanggang 3 araw ng mga pagsubok at labanan. Ang natitirang 300 plus na mga kalahok ay kadalasang naghahanap ng mga lugar upang linangin at maghanap ng mga pagkakataon upang makapasok. Ang sinumang makakarating sa nascent soul realm bago ang edad na 30 ay hindi isang ordinaryong tao. Natuklasan ng lahat na ang salamin ng mga pagsubok na ito ay lubhang angkop para sa paglilinang. Dahil ang maliit na mundong ito ay nilikha ng sinaunang kapangyarihan ng Kunlun Divine Mountains gamit ang mental energy, ang espiritual na enerhiya ay tumagos sa bawat sulok dito. Ang pagiging nasa loob nito ay automatikong haantong sa isang mabagal na pagtaas ng lakas ng kaisipan. At sa sandaling nasa ilalim ng mga kondisyong ito, ang pagtutuon ng pansin sa paglinang ng mga diskarte sa pagdadalisay ng Diyos ay magbubunga ng mas malaking resulta ng hindi gaanong pagsisikap. Ang lahat ng mga kalahok, lalo na ang mga natatanging individual na orihinal na natigil sa tuktok ng yugto ng nascent soul, ay gustong makapasok sa void reclusion realm sa pamamagitan ng pagkakataong ito. Sa makatuwid, sa mga sumunod na araw, ang buong Mirror of Trials ay pumasok sa medyo kalmadong panahon. Sa labas ng arena, marami ring tao ang umalis sa kanilang mga upuan, pakiramdam na pansamantalang walang sulit na panoorin. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, tila may ilang uri ng pagbabago na nagaganap sa loob ng buong Mirror of Trials. Sa mataas na plataporma ng Marshall Arena, si Elder Skywalker, ang namumuno sa kaganapang ito, ay nakabantay doon. Bilang isang makapangyarihang pag-iral sa itaas ng fragmentation void, hindi siya makakaramdam ng pagod kahit na hindi siya kumain o matulog sa loob ng 1 taon. At gayon din, si Master Ho, ang pinuno ng Kunlun Divine Mountains, ay pinapanatili ang operasyon ng Mirror of Trials dito. Pagkalipas ng 5 araw, ang ekspresyon ng kawalan ng katiyakan sa mukha ni Master Ho ay naging mas malinaw, at lalo pa niyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay. Master Ho, anong meron? Alam kong nagbayad ka ng napakagandang presyo para i-host ang Star Path Seed Selection Tournament para sa amin. Makatitiyak ka, tiyak na babayaran ka ng Order Warden Organization ng naaayon. Ang pagpili na ito ng binhi ng Star Path ay nauugnay sa kaligtasan ng ating mundo, at sana ay hindi masyadong mag-alala si Master Ho sa kasalukuyang pagkawala.
Nakita ni Elder Skywalker na hindi masyadong maganda si Master Ho at pinayuhan siya sa malumanay na tono. Sa pagkakataong ito, ang Order Warden Organization ay nagbayad din ng malaking halaga para sa Kunlun Divine Mountains upang magamit ang sinaunang kayamanan, ang Mirror of Trials. Pagkatapos ng lahat, ang pagpayag sa napakaraming kalahok na makapasok sa Mirror of Trials ay isang napakalaking kawalan para sa sinaunang kayamanan na ito. Hindi pa banggitin, ang espiritual na enerhiya sa lahat ng dako sa loob ng Mirror of Trials na tumutulong sa mga kalahok na mapahusay ang kanilang mental power ay ipinagpapalit sa halaga ng espiritualidad ng Mirror of Trials na handang tiisin ni Master Ho. Kapansin-pansin na kahit ang Kunlun Divine Mountains ay bihirang pinapayagan ang kanilang sariling mga disipulo na pumasok sa Mirror of Trials para sa paglilinang. Hinding-hindi nila uubusin ang espiritualidad ng kayamanang ito upang matulungan ang mga disipulo na makalusot sa larangan ng kapangyarihang pangkaisipan. Kaya naman ang Order Warden Organization ay nangako na babayaran ang Kunlun Divine Mountains ng 5 Immortal Grade Treasures o armas pagkatapos, at pumayag ang Kunlun Divine Mountains. Kaya nang makita ni Elder Skywalker na hindi maganda ang mukha ni Master Ho, naisip niyang nag-aalala siya sa pagkawala ng Mirror of Trials. Gayunpaman, pagkatapos ng mga salita, umiling si Master Ho, may suot na kakaibang ekspresyon. Elder Skywalker, hindi ako nag-aalala tungkol sa pagkaubos ng Mirror of Trials. Natuklasan ko ang isang bagay na hindi kapani-paniwalang kakaiba, na nagpapabagabag sa akin. Maaaring mas seryoso pa ang bagay na ito kaysa sa pagkaubos ng espiritualidad ng Mirror of Trials. Kung ito ay patuloy na umuunlad ng hindi napigilan, ngunit wala akong kapangyarihang pigilan ito. Hanggang ngayon, hindi ko pa nahahanap ang pinagmulan ng bagay na ito. Kung may dapat sisihin, ito ay ang aking hindi sapat na paglilinang. Hindi ko pa rin lubusang makontrol ang sinaunang kayamanan na ito, ang salamin ng mga pagsubok. Nang marinig ito, mukhang nagulat si Elder Skywalker. Master Ho, ano itong kakaibang bagay na sinasabi mo? Sa puntong ito, itinuro ni Master Ho ang malaking screen ng Mirror of Trials sa ibaba at nagtanong sa malalim na boses, Senyor, maingat na pagmasdan at tingnan kung may napansin kang anumang pagbabago sa pangkalahatang kapaligiran ng Mirror of Trials. Mga pagbabago. Itinuon ni Elder Skywalker ang kanyang tingin at iniskan ang bawat frame sa screen. Bandang tanghali noon. Sa labas ng salamin ng mga pagsubok, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, at ang kalangitan ay maaliwalas ng milya-milya. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok, dahil nabuo ang sarili nitong maliit na mundo, iba ang panahon sa iba't ibang lokasyon. Sa ilang kagubatan, nagtitipon ang maitim na ulap, at umuulan. Sa ilang disyerto, walang ulap sa kalangitan, at ang nakakapasong araw ay nakabitin sa itaas, ang pinakamainit na oras ng araw. Ngunit kung saan umulan o kung saan ang nakakapasong araw ay sumisikat, tila may isang karaniwang punto, ang kalangitan ay hindi kasing liwanag. Huwag na nating pag-usapan ang mga lugar na natatakpan ng madilim na ulap. Kahit tanghali na, parang nababalot sila ng dilim. At kahit na sa disyerto kung saan ang araw ay nakakapaso, ang araw na iyon, ay hindi sumikat ng kasing tingkad noong unang naisaaktibo ang salamin ng mga pagsubok. Master Ho, parang ang pangkalahatang kapaligiran ng Mirror of Trials ay dumilim. Kabanata 858, ang halaga ng pagkasira. Oo. Sa mga salitang ito, tumanggo si Master Ho. Napansin din yata ni Elder. Ang buong Mirror of Trials ay talagang lumalalim sa kabuuan. Sa katunayan, napansin ko ito mula sa unang araw, ngunit hindi ito halata noon. Gayunpaman, ngayon. Ano ang nangyayari? Tumaas ang isang kilay ni Elder Skywalker, nagtanong na may halong pagtataka at hinala. Bagaman ang salamin ng mga pagsubok ay sarili nitong maliit na mundo, hindi ito maihahambing sa isang totoo at kumpletong mundo. Walang mga bituin o ibang kaharian sa loob, tanging ang araw at buwan. At ang araw at buwan sa loob nito ay pinalapot mula sa diwa ng kapangyarihan ng araw at buwan na pinino ng ating Kunlun Patriarch noong nakaraan.
Sa madaling salita, ang araw at buwan sa loob ay mga pagpapakita ng kapangyarihan ng araw at buwan, na nagpapanatili sa araw at gabi sa salamin ng mga pagsubok. Kung wala ang kapangyarihan ng araw at buwan, ang salamin ng mga pagsubok ay lulubog sa kadiliman. At ngayon, nararamdaman ko na ang kapangyarihan ng araw at buwan sa loob ng salamin ng mga pagsubok ay unti-unting nababawasan. Maging ang kapangyarihan ng araw at buwan na dating pumupuno sa langit at lupa ay tila naubos, na nakakaapekto sa dalawang bituin na kumakatawan sa araw at buwan sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Sa bilis na ito, sa sandaling mawala ang kapangyarihan ng araw at buwan na nasa loob ng dalawang bituin ng araw at buwan, ang buong salamin ng mga pagsubok ay mahuhulog sa lubos na kadiliman. Ang problemang ito ay mas matindi kaysa sa pagkawala ng kaunting espiritual na diwa mula sa salamin ng mga pagsubok. Naging seryoso ang ekspresyon ni Master Ho, na nagpapakita ng magkahalong pag-aalala at pagkabalisa sa kanyang mukha. Matapos makinig, naging hindi sigurado ang ekspresyon ni Elder Skywalker. Pwede bang mangyari ang ganyan? Ang kapangyarihan ng araw at buwan na nakapaloob sa kayamanan ay talagang unti-unting nawawala. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Si Master Ho ay tumawa ng nakakahiya sa sarili. Bagamat ang sunod-sunod na mga pinuno ng Kunlun Divine Mountains ay nominal na mga master ng Mirror of Trials, malayo pa sila sa ganap na pagkontrol sa sinaunang kayamanan na ito. Hindi nila lubos na mauunawaan ang mga misteryo nito o ang mga pagbabagong nagaganap sa loob. Maaaring isa sa mga kalahok ang sumisipsip ng kapangyarihang ito ng araw at buwan. Sa sandaling ito, naningkit ang mga mata ni Elder Skywalker nang biglang lumitaw ang isang haka-haka. Ano? Sumisipsip ng kapangyarihan ng araw at buwan? Posible ba iyon? Tanong ni Master Ho na walang katiyakan. Sa kanyang pananaw, sinisipsip ng mga magsasaka ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at higit sa lahat, maaari nilang makuha ang 5 elemento sa kanilang mga katawan. Sumisipsip ng kapangyarihan ng araw, buwan, at mga bituin. Posible ba iyon? Sa napakaraming paraan ng paglilinang, lahat ay posible. Sa pagkakaalam ko, noong sinaunang panahon, may ilang makapangyarihang individual ang lumikha ng martial techniques na makapagpapalakas sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng mga bituin. Ang grupong ito ng mga kalahok ay pawang mga henyo, bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakataon. Marahil sa kanila, may ilang mga anomalya na hindi natin maarak. Ipinikit ni Elder Skywalker ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses. Ano ang dapat nating gawin? Kung talagang sinisipsip ng mga kalahok ang kapangyarihan ng araw at buwan, ano ang mangyayari? Kung ang kapangyarihan ng araw at buwan ay ganap na maubos, ang dalawang bituin na kumakatawan sa araw at buwan sa salamin ng mga pagsubok ay titigil sa pag-iral. Ang ecosystem ng maliit na mundong ito ay haharap sa sakuna na kawalan ng timbang, at ang buong microcosm ay babagsak. Maging ang salamin ng mga pagsubok, ang kayamanan na ito, ay masisira. Bakas sa mukha ni Master Ho ang matinding pag-aalala at pagkabalisa. Ang kanyang mga alalahanin ay hindi walang batayan. Isipin mo na lang, ano ang magiging kahihinatnan kung mawala sa Earth ang araw at buwan. Bumaba ang tubig, huminto ang araw at gabi, natuyo ang lahat, at nawasak ang mundo. Ang lahat ng ito ay hindi maiiwasan. Ang salamin ng mga pagsubok, ang maliit na mundong ito, ay sumunod sa parehong prinsipyo. Sa sandaling ito, sabik na sabik si Master Ho na halos mapatalon siya sa pagsisisi sa pagsang-ayon sa kahilingan ng Order Warden Organization na idaos ang Star Path Seed Selection Tournament gamit ang Mirror of Trials. Ang sinaunang kayamanan na ito na ipinasa sa mga henerasyon ng Kunlun Divine Mountains, na minsang nawasak sa kanyang mga kamay, ay gagawin siyang isang walang hanggang makasalanan bilang kasalukuyang pinuno ng sekta. Master Ho, ang ibig kong sabihin ay kung ang salamin ng mga pagsubok ay nawasak, anong uri ng kabayaran ang kailangan ng iyong sekta para makabawi sa pagkawalang ito? Mataimtim na tanong ni Elder Skywalker. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nanlaki ang mga mata ni Master Ho sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Elder Skywalker. Senior, ang salamin ng mga pagsubok ay ang mahalagang artifact ng ating sekta.
Iminumungkahi mo bang ipagsapalaran natin itong sirain para lang ipagpatuloy ang Star Path Seed Selection Tournament? Tumango si Elder Skywalker. Yan ang ibig kong sabihin. Master Ho, sabihin mo lang sa akin kung anong antas ng kompensasyon ang kailangan ng iyong sekta, at ginagarantiyahan ng Order Warden Organization na matupad ito. Maaari pa nga naming ibigay ito ng maaga para tiyakin ka at ang mga nakatataas na miyembro ng iyong sekta. Sa mga salitang ito, pinaikit ni Elder Skywalker ang kanyang mga mata. Kung ito ay tunay na kalahok na sumisipsip ng kapangyarihan ng araw at buwan, anong uri ng pagkakataon ito para sa kanila? Anong uri ng hindi pangkaraniwang tao ang magiging kalahok na ito? Ang organisasyon ng Order Warden ay naghanap ng mga pambihirang individual, kaya paano nila maaabala ang kanilang mga pagkakataon? Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Master Ho. Sa wakas, bumantong hininga siya at sinabing, Senyor, ang salamin ng mga pagsubok ay napakahalaga, at kahit bilang pinuno ng sekta, hindi ako makapagpasya ng mag-isa. Kailangan kong pag-usapan ito sa mga matatanda at ninuno ng sekta. Napakagaling. Take your time, tumango si Elder Skywalker. Pinilit ni Master Ho ang mapait na ngiti at tumalon pababa mula sa mataas na platform, mabilis na naglaho. Samantala, tinitigan ni Elder Skywalker ang siyam na larawan sa loob ng Mirror of Trials, bumubulong sa sarili, sino kaya ito? Kapangyarihan ng araw at buwan. Kapangyarihan ng araw at buwan. Hindi kaya ang batang iyon? Pagkatapos ng isang buong oras, bumalik si Master Ho sa mataas na plataporma. Paano ito? Tanong ni Elder Skywalker. Sa isang mapait na ngiti, ibinigay ni Master Ho ang isang listahan kay Elder Skywalker. Pagkakuha nito, bahagyang pinaikit ni Elder Skywalker ang kanyang mga mata. Nasa listahan ang mga kabayaran na kailangang ibigay ng Order Warden Organization sa Kunlun Divine Mountains kung ang salamin ng mga pagsubok ay mawawasak. Marami sa kanila ay banal na kayamanan at sandata na hindi naririnig ng mga ordinaryong magsasaka. 10 celestial grade na kayamanan o armas, 100 fragment ng Dao, isang enlightenment body tree. Sa pagtingin sa listahan, tumango si Elder Skywalker nang hindi ibinunyag ang kanyang iniisip at sinabing, sandali lang. Nang matapos siyang magsalita, nagpatawag siya ng lumilipad na espada, pumailan lang sa hangin, at nawala sa isang kislap ng liwanag. Matapos ang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, bumalik si Elder Skywalker at nakita niya ang isang pahiwatig ng ngiti sa mukha ni Master Ho. Pumayag. Nang marinig ang simpleng salita na ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Master Ho. Sa katunayan, ang mga kondisyon na nakalista ng Kunlun Divine Mountains ay medyo hinihingi, dahil sila ay naghihintay para sa Order Warden Organization na magbayad ng mabigat na presyo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Master Ho na direktang sasang-ayon ang panig ng Order Warden. Dahil dito, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang Order Warden Organization sa Star Path Seed Selection sa pagkakataong ito. Kabanata 859, mga pambihirang tagumpay sa lahat ng dako. Para sa ilang kadahilanan, si Master Ho ay nakadama ng kakaibang pakiramdam ng pananabik ng mapagtanto ito. Ang organisasyon ng Order Warden, palaging mababa at tahimik, ay pinananatili lamang ang kaayusan sa mundong ito, na pinipigilan ang mga magsasaka na labis na makagambala sa mortal na kaharian. Kailanman ay hindi pa sila nakagawa ng ganoong engranding hakbang. Sa nakalipas na siglo, maraming tao mula sa mga sinaunang sekta ang nag-alinlangan sa pagkakaroon ng Order Warden. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang ang Order Warden Organization ang nagsagawa ng Star Path Seed Selection Tournament upang pumili at magsanay ng 10 binhi ng Star Path, ngunit nag-attach din sila ng isang kahangahangang antas ng kahalagahan dito. Tila handa silang walang gastos sa paglinang sa susunod na henerasyon ng mga powerhouse. May naramdaman si Master Ho sa hangin, na parang may malaking kaganapan na magaganap sa malapit na hinaharap. Sa loob ng salamin ng mga pagsubok. Dito, nakatayo ang isang bulkan, na may nakapapasong magma na dahan-daang dumadaloy at sumasakal na usok ng asupra na bumubulusok mula sa bunganga nito. Katatapos lang pumutok ng bulkan.
Isang figure ng pambihirang kakisigan ang nakaupong naka-crossleg malapit sa bunganga ng bulkan. Ang nakakapasong magma ay hindi makapinsala sa kanya, kahit na hindi mahawakan ang kanyang damit. Sa malapit, isang malaking figure ang nakahiga na hindi gumagalaw, ang dugo nito ay bumubuo ng mga butil ng usok na tumataas mula sa nasuyong lupa. Ito ay isang pinatay na apoy na katangian ng espiritong hayop, ang Soulfire Earth Dragon. Boss! Sa sandaling iyon, ang figure ng pambihirang kakisigan ang nagbukas ng kanyang mga mata. Isang surge of power, na may dalang ligaw at nakakapasong aura, na nagmula sa kanya. Sa wakas ay lubos kong napag-aralan ang daan ng apoy. Ngayon, nakabisado ko na ang kumpletong daan ng tubig at apoy. Tanging ang daan ng pagkakaisa ay nasa embryonic form pa rin ito. Mukhang napakahirap ang pagmaster ng mga kakaibang paraan. Ngunit sa aking kasalukuyang lakas, bihira akong makatagpo ng mga kalaban sa pagpili ng binhi ng Star Path, tama ba? Kumpiyansa na kumikinang ang magagandang mata ni Adele habang bumubulong sa sarili. Siya nga ang isa sa pinakasikat na kandidato sa pagkakataong ito, ang mahuhusay na diwata ng Panglay Fairy Island, Adele. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay umabot na sa maagang yugto ng Void Reclusion, at naperpekto na niya ang mga embryonic form ng Water and Fire Ways, ginagawa itong tunay na Water and Fire Ways. Gayunpaman, ang embryonic form ng Way of Unity na kinokontrol niya ay hindi napakadaling gawing perpekto. Gayunpaman, sa salamin ng mga pagsubok, si Adele ay dapat na walang talo. Sa tuktok ng isang bundok, si Leland, ang mahuhusay na disipulo ng Kunlun Divine Mountains, ay lumitaw ng mahigit 100 milya ang layo na may isang pag-iisip. Sa sandaling lumitaw siya, ang nakapalibot na espasyo ay gumuho at nabasag. Kung may mga kaaway na naruroon sa kanyang pagdating, ang magulong daloy ng basag na espasyo ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Void Reclusion Realm, The Way of Space. Ang pakiramdam na ito, napakalakas. Sa katunayan, ang pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan ng embryonic form ng isang way at ang kumpletong anyo nito ay parang langit at lupa. Ang Void Reclusion ay hindi maihahambing sa tuktok ng nascent soul. Sa isang tiwangwang na ilang, isang figure ang nakatayong matangkad. Puno ng dugo ang kanyang katawan, napapaligiran ng mga walang buhay na bangkay. Ang mga bangkay, na winasak ng ilang kapangyarihan ng kamatayan, ay walang anumang sigla, na parang ilang araw na silang patay. Nakalusot ako sa Void Reclusion Realm. Orihinal, ang aking mental power ay umabot na sa Internal Fusion Realm, at sa Nascent Soul Stage, natutunan ko ang kumpletong Way of Death. Pagkatapos ng maraming pagpatay sa Mirror of Trials, sa wakas ay naabot ko na ang threshold ng Void Reclusion Realm. Seed of the Star Path, isa ako sa kanila. Ang mahalagang gawain ngayon ay hanapin si Ricardo at ibalik siya para bigyan ng paliwanag si Lolo Zeng. Ricardo, daga ka, saan ka nagtatago? Punong-puno ng hangin ang pamatay na hangarin ni Ulrich, na naglalabas ng bakas ng pagmamalupit. Sa maliit na mundong ito, sunod-sunod na henyo ang gumagawa ng mga tagumpay. Sa loob lamang ng isang linggo, ang kabuuang lakas ng mga kalahok ay bumuti ng malaki kumpara noong una silang pumasok sa Mirror of Trials. Nangangahulugan ito na ang mga pagtatagpo sa pagitan ng malalakas ay magiging mas mabangis at brutal. Sa loob ng lambak, Boss! Kasabay ng pagbabago-bago ng langit at lupa, idinilat ni Cecil ang kanyang mga mata, puno ng tonanabik ang kanyang mukha. Nakabisado ko na ang Way of Wood at sa wakas ay nakapasok na ako sa Void Reclusion Realm. Talaga, ibang eksena. Ang embryonic na anyo ng daan ng tubig ay kulang pa rin ng kaunti upang maging isang kumpletong doktrina. Ngayon, kung makaharap ko ulit si Chase, tiyak na matatalo ko siya sa labanan. I wonder how I compare to Ricardo. Ano ang mga pagkakataon kong manalo? Naramdaman ni Cecil ang kapangyarihan ng Void Reclusion Realm at napuno ng kumpiyansa. At kinagabihan, sumili ang ngiti sa mukha ni Violet habang nakikipag-usap sa langit at lupa. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanya. Ganap kong pinagkadalubhasaan ang daan ng apoy, na nagpapahintulot sa akin na humakbang sa Void Reclusion.
Gayunpaman, ang daan ng kamatayan ay nasa embryonic na anyo pa rin ito, at wala akong maramdaman kapag nakikipag-usap sa langit at lupa. Matagumpay na nakapasok si Violet sa Void Reclusion Realm, at bagamat nasa sabik siya, may napagtanto siya. Maaaring may nakabisado na sa daan ng kamatayan, at iyon ang dahilan kung bakit wala akong maramdaman. Kung ganun, sayang naman. Sa pag-iisip ng ganito, tumayo siya at bumulong sa sarili, nagtataka ako kung kumusta ang cultivation ni Ricardo. Hindi napigilan ni Violet na maglakad patungo sa lugar kung saan nagmumuni-muni si Ricardo. Doon, nakakita siya ng isang bangin, at si Ricardo ay nakaupo sa isang nakausling bato sa kalagitnaan ng bangin. Pagtingala, kumislap ang magagandang mata ni Violet sa pagtataka at pagkabigo. Bakit nasa mid-nascent soul stage pa siya? Napakabagal ba ng cultivation ng Ricardo? Akala ko ay maabot niya man lang ang huling yugto ng nascent soul, o maging ang kick. Pagkatapos ng lahat, walang mga bottleneck sa pagitan. Napaisip si Violet sa sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala siyang ideya tungkol sa tunay na lakas ni Ricardo at ang hakbang na ginawa nito sa 5 araw na ito. Si Ricardo ay nakaupo doon, at ang kanyang balat ay tila naglalabas ng mahinang liwanag ng bituin, na bumubuo ng masalimuot na mga pattern. Kung may makakita sa katawan ni Ricardo, matutuklasan nilang nasa semi-transparent na estado ang kanyang mga buto. At unti-unti silang nagbabago sa kumpletong transparency. Para bang isang piraso ng jade ang dinadalisay at inaalis ang mga dumi. Noong una, binalak ni Ricardo na linangin ang Dragon Soul Immortal Technique sa araw at ang Sun Moon Dual Cultivation Technique sa gabi. Gayunpaman, nang magsimula siyang magsanay ng Sun Moon Dual Cultivation Technique sa unang gabi, hindi siya tumigil. Ang dalisay at mayamang kapangyarihan ng araw at buwan sa salamin ng mga pagsubok ay nagpauhaw dito ni Ricardo, mata ko itong hinihigop sa kanyang katawan. Ang kanyang unang myriad forms na pisikal na katawan ay patuloy na pinalakas at lumalapit sa antas ng pisikal na katawan ng Space Shaker. Ang kapangyarihan ng buwan ay nagpapataas din ng kanyang kaluluwa. Ang divine realm ng kanyang espiritu, nakaka-rating lang sa internal fusion, ay nahawakan na ang bottleneck ng external release. Kabanata 860, Paghihiwalay. Sa sandaling ito, ang lakas lamang ng chi refinement ni Ricardo ay hindi makapagpahayag ng kanyang pag-unlad. Parang nasa mid-nascent soul stage pa siya. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay umunlad mula sa unang bahagi ng myriad forms na kaharian sa isang antas na malapit sa huling myriad forms. Kung ang dating suntok ni Ricardo ay may lakas na 100,000 kilo, ngayon ang lakas niya ay katumbas ng 2 o 300,000 kilo. Ang kanyang kabuuang pisikal na lakas ay higit sa doble. Naabsorb niya ang isang malaking halaga ng power of the sun and moon, hanggang sa naapektuhan pa nito ang 2 bituin sa loob ng Mirror of Trials. Ang nagresultang pagpapahusay sa kanyang pisikal na katawan ay maliwanag. Bilang karagdagan sa kanyang pisikal na lakas, ang intensity ng kanyang kaluluwa ay umunlad din mula sa paunang yugto ng internal fusion hanggang sa isang antas na malapit sa external release. Marahil, sa pamamagitan lamang ng isang pahiwatig ng inspirasyon at pag-unawa, maaari niyang masira ang bottleneck at pumasok sa isang ganap na naiibang kaharian. Sa sandaling ito, tumangala si Violet kay Ricardo at tahimik na umiling. Nang imulat ni Ricardo ang kanyang mga mata, sa sumunod na segundo ay tumalon siya pababa mula sa nakausling bato sa bangin at damapo sa tabi ni Violet. Boom! Gayunpaman, ang paglundag na ito ay tila nagdulot ng lindol. Nang walang pagmamalabas, ang pisikal na density ni Ricardo ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Sa kabila ng pagpapakita bilang isang ordinaryong tao sa laki, kung hindi gagamitin ni Ricardo ang kanyang sariling physical force field upang kontrahin ang gravity, ang kanyang timbang ay magiging 10 o 100 beses na mas mabigat kaysa sa isang tangke. Ang pagsulong na ito sa pisikal na lakas, mula sa unang yugto ng myriad forms hanggang sa antas na malapit sa huling myriad forms, ay pansamantalang nag-iwan sa kanya na hindi sanay sa sarili niyang kapangyarihan. Sa paglukso na ito, yumanig ang lupa. Nang hindi na-activate ang pulse of the earth, ang lupa ay pumutok pa na parang sapot ng gagamba.
Hindi napigilan ni Violet ang umindayog at sumuray-suray sa isang direksyon. Bakas sa ekspresyon niya ang pagtataka. Buzz! Sa sandaling ito, isang malakas na puwersa ng gravitational ang lumundag mula sa Ricardo at kumilos kay Violet. Noong una, nilayon lang niyang gamitin ang puwersang ito para tulungan si Violet na balansehin ang sarili at maiwasan ang isang nakakahiyang pagkahulog. Gayunpaman, sa pagtaas ng pisikal na lakas ni Ricardo, ang kanyang field ng puwersa ay dumami ang epekto nito ng husto. Bukod dito, malapit si Violet. Bilang isang resulta, si Violet ay direktang iginuhit patungo sa Ricardo sa pamamagitan ng kanyang gravitational pull. Boom! Sa susunod na segundo, natagpuan ni Violet ang sarili sa yakap ni Ricardo, nahuli. Sa kabila ng pagiging nasa maagang yugto ng void reclusion, hindi niya nagawang labanan ang pisikal na puwersa ng larangan ni Ricardo. Ricardo, anong ginagawa mo? Agad na bulalas ni Violet, namumula ang mukha, bakas sa kanyang magagandang mata ang hiya at panunuya. Ang lalaking ito, na dati nang nagpahayag ng kanyang pagnanais na pakasalan siya ayon sa kagustuhan ng kanyang lolo, ay nanatiling walang malasakit. At ngayon siya ang nagkukusa para maging pamilyar sa kanya. Napaisip si Violet sa sarili. Kung ibang tao, sinampal na nila siya. Gayunpaman, sa kanyang puso, nagtataglay siya ng masalimuot na halo ng mga emosyon kay Ricardo, hindi matukoy kung mas nakahilig ito sa pagkamahiyain o galit. Pasensya na, hindi ko napigilan ang sarili ko sandali, sabi ni Ricardo, pawis na pawis at awkward na umuubo. Mabilis niyang inalis ang kanyang physical force field. Nang marinig ang kanyang paghingi ng tawad, mas lalong namula at nakakaakit ang maselang at magandang mukha ni Violet. Hindi mo napigilan ang sarili mo. Ikaw, ang tanga. Namula ang dalaga at niluwa si Ricardo, na nagmumura sa kahihiyan. Nabanggit ni Ricardo na hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang physical force field. Ngunit sa pandinig ni Violet, naisip niyang hindi mapigilan ni Ricardo ang sarili dahil sa ilang hindi tamang pag-iisip tungkol sa kanya. Ganoon ba talaga siya kaakit-akit sa kanya? Hindi ba niya napigilan ang sarili sa presensya nito? Pero kanina pa siya seryoso sa pagtanggi sa kanya. Anong contradiction na tao? Sa pagkakataong iyon ay tumindi ang tingin ni Ricardo, at ngumisi ito. Nararamdaman niya ang napakalaking pag-unlad sa kanyang pisikal at mental na lakas, at ang tonanabik ay natural na pumupuno sa kanyang puso. Ang epekto ng physical force field sa isang peak nascent soul stage ay minimal noon, isang matalinong taktika lamang para mahuli sila at lumikha ng kaunting epekto. Ngunit ngayon, maaari itong aktwal na makaimpluwensya sa mga aktibidad ng isang maagang yugto ng void reclusion na eksperto. Nang makitang nakangisi pa rin si Ricardo ay mas nakaramdam ng hiya si Violet. Hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya at tinanong, tinatawa mo pa ba? Hindi. Naramdaman ni Ricardo ang tingin ni Violet at awkward na umiling. Ang mga mata ni Violet ay tumingin kay Ricardo na may masalimuot na emosyon, at ang kanyang kalooban ay tila biglang naging mahina nang sabihin niyang, Ricardo, ang aking lolo at ama ay kamamatay lamang, at ako. Wala ako sa mood na mag-isip ng mga romantikong bagay sa ngayon. Please. Huwag kang ganyan. Pagkasabi noon ay binigyan niya ng malalim na tingin si Ricardo bago tumalikod at mabilis na tumakbo palayo. Nang marinig ang mga salitang ito, mukhang natarante si Ricardo at saka mapait na ngumiti, umiling-iling. Mukha ba talaga siyang playboy? Tunay nga. Noong araw na iyon, sa tanghali, lumabas si Cecil upang manghuli ng ilang kuneho para mabusog ang kanilang gutom. Nakaupo ang grupo sa paligid ng campfire. Bagaman ang mga magsasaka sa kanilang antas ay maaaring tumagal ng ilang araw nang hindi kumakain o umiinom, ang pagkain ay isang uri pa rin ng kasiyahan sa buhay. Sa sandaling iyon, tumingin si Ricardo kay Cecil, Violet, at sa mga batang miyembro ng Porter family of the Northern Border, at isang dampi ng paghanga ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang tatlo ay hindi inaasahang umabot sa maagang yugto ng void reclusion. Cecil, Violet, at Egbert, lahat kayo nakalusot sa void reclusion. Congratulations! Pinunit ni Ricardo ang isang binti ng kuneho at kinain ito habang nagsasalita.
Tumango si Cecil, bumaling ang tingin niya kay Ricardo, at nag-alinlangan siya bago sinabing, Ricardo, ano ang lakas mo? Ngumiti si Ricardo at sumagot, iba ang lakas ko sa iyo. Masasabi ko na, tumango si Cecil bilang pagsang-ayon, na hindi tumitingin kay Ricardo dahil hindi pa umuunlad ang kanyang lakas ng chi refinement. Gamit ang kakayahang patayin si Chase at talunin si Sean at ang kanyang grupo sa isang suntok, ang ganoong lakas ay hindi maaaring ilabas ng isang tao sa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul. Pagkatapos nilang kumain, napuno ng determinasyon ang mga mata ni Cecil, at sa wakas ay nagtanong siya, Ricardo, ano ang plano mo sa hinaharap? Balak mo bang manatili dito at magsaka? Nang marinig ito, naunawaan ni Ricardo at nagtanong sa malalim na boses, Cecil, balak mo bang umalis? Ngumiti ng paumanhin si Cecil at tumango, oo. Pareho kaming nakarating ni Egbert sa Void Reclusion Realm. Ang pananatili dito para mag-cultivate, malabong bumuti ang ating lakas bago matapos ang Starpath Seed Selection Tournament. Mas mainam na ipagpatuloy ang paggalugad at maaaring gumawa pa ng mga pambihirang tagumpay sa mga laban. O, baka makatagpo tayo ng iba pang mga pagkakataon.